Ay, napakarami nating hugasan. So, sa araw po na ito, medyo maganda na po yung panahon. Napakainit. Doon sa mga ilang araw pong nagdaang ulan, ito pong ating mga helmet talaga hong napasok na ng tubig. But actually, kahit naman po talaga hindi mabasa, dapat mayroon po tayong isang regular na araw o panahon para linisin po yung ating mga helmet. Dahil kadalasan ito po ay nababasa po ng ating mga pawis sa ating ulo, mga kabiyahero. So, yung iba nahihirapan pong ibalik kapag tinatanggal pa ho itong mga foaming sa loob ng helmet. Pero kapag maganda po ang araw, maganda po ang sikat ng init ng araw, wala naman hong problema na hindi na natin tanggalin ito pong mga tela at mga foam sa loob po ng ating helmet. Pwede naman po natin yung sabunin, ibabad, linisin ng mabuti, and then pagkatapos ay banlawan po ng mabuti. Yan, kung kaya po ninyong maglagay ng mga fabric conditioner pagkatapos po nating banlawan, okay din naman po. Para kung matuyo na siya, napakabango po ng loob, mga kabiyahero. Siyempre, iba ho yung pawis. At kung minsan, hindi na iiwasan, talaga hong may mga taong nanghihiram pa rin ng helmet. So, for sanitary reason, kinakailangan po talaga na regular po nating nililinis or winawas itong ating helmet, mga kabiyahero. Ayan. So, sa ibang lugar po, mayroon naman na pong nag-o-offer ng paglilinis ng helmet. Machine na po yung ginagamit. Pero dito po sa area namin, wala pa ho ako nakikitang ganon. Para siyang kinukulob sa isang magandang box. At yung cleaning system po, lahat ay nandun sa loob, ang proseso. Hindi kinakailangang hawak-hawakan pa yung helmet. So ayan, binabanlawan na po natin ito. At pagkatapos, ito naman pong isa ang ating isusunod. Ito po kasi yung regular kong ginagamit sa araw-araw. So ito naman, magandang klase po ng helmet. Yung aking kaibigan bumili ng bago. Kahit maganda pa po ito, ayaw na niyang gamitin. Kasi ang problema po niya, kapag ito pong visor ay kanyang ginagalaw daw, ay kumakalas. So ibig sabihin, may natanggal pong bahagi doon sa gilid. Kaya naman na po natin gawa ng paraan yan. Total, napakamahal po ng helmet ngayon. Baka po itong ganitong klase hindi bababa sa halos 4,000, mga kabiyahero. Yan, napakaganda pa. Hindi mo kinakailangan pinturahan ng bago. Napakaganda rin po ng kanyang foam sa loob. Wala pang kapunit-punit. Ang isa pa hong dahilan kung bakit kinakailangan po lagi nililinis natin yung helmet, kapag amoy ulo na po yan, amoy pawis na po yan, sa taguan po, kakainin niya ng ipis, sigurado. Kaya kinakailangan pong linisin natin palagi. Ayan. Napakahalaga pong malinis lagi ito dahil pwede ho tayong makakuha ng mikrobyo at makasugat po ng anit ng ating ulo. Okay. Natapos na po siya. Bago po natin ibilad, ilagay po natin sa isang planggana para ho yung tubig sa loob ng helmet tumulo po muna dito sa loob bago po natin dalahin sa labas, mga kabiyahero. Ayan. So isunod po natin yung isa bago tayo maghugas yung mga hugasan. Hindi na rin po natin tatanggalin yung kanyang foam sa loob. Babad lang po natin sa tubig ng maayos. So
So malaking bagay din po kung may pang disinfect. Pagkatapos po nating malinis ng husto, pwede po nating isprayan ng pang disinfect para yung mga nanonood na mga posibleng makakuha tayo ng sakit ay mawala. Kahit kasi sarili nating pawis yung nandito, lalo na kung tayo nagpapahiram, makontrol natin sa pamamagitan ho ng paglilinis. Okay, maliit yung ating lababo, malalaki yung ating helmet. So ngayong nababad na po natin siya, ang isusunod naman po natin, bababadan po natin siya ng liquid soap, mga kabiyahero. Ayan, ang liit, agoy, ang bigat, ang hirap, hawak natin yung camera natin. So tansyahin lang po natin. Okay. Ayun, nakaw pala yung ilaw ng ating camera. Pagkatapos, babad po natin. Kuskusin po natin ng maayos. So, bago natin labahan ng husto, babad po muna natin yung palibot ng kanyang foam. Ayan. Pag tinanggal po kasi natin sa lalagyan, ang hirap po magbalik. Kung minsan, kapag luma na po yung ating helmet, ay tuluyan na po siyang napupunit. So ayan, babad lang po muna natin bago natin kumbaga sa damit ay kusot-kusutin, mga kabiyahero. Okay, sapat na po yung oras na ating inilaan para sa pagbababad. So kuskusin na po natin ng kuskusin. Huwag po tayong gagamit ng brush, pumpo yung ating gagamitin dahil masilan po ang mga tila sa loob. Magagasgas po yung kanyang fabric kapag brush po yung ating ginamit, mga kabiyahero. Yan. So wag na kayo mag-alala na tanggalin pa. Although matagal po ngang matuyo kapag hindi po tinanggal sa helmet yung kanyang mga tela, hindi na ho kayo mahihirapan pa ng pagsasauli kung sakali, mga kabiyahero. Ang magiging problema nga lamang po ay matagal pong matuyo kapag ganito pong direktang nilinis o nilabahan. Pero kung kaya nyo naman pong ibalik sa dating pagkakakabit, okay lang naman na tanggalin natin. Pag nagkamali kasi tayo ng kabit, kung minsan hindi na po siya nababalik 100% do sa dating alignment, o kung minsan napupunit or nababasag natin yung kanyang foam kapag hindi po natin kabisado yung pagbabalik. Okay, so nababad na po natin yan. Isusunod naman po natin ay pagbabanlaw. Katulad ng isa, banlawan po natin itong mabuti gamit pa rin yung ating foam na tinanggalan po natin ng sabon. So siguro naman isa't kalahating araw po, tuyo na po ito. Mga 30 minutes po natin itataob ang pagbibilad para mawala ko yung tubig na excess sa loob. At pag wala ng tumutulo, saka naman po natin siya ititihaya para ho yung foam ay nakalantad sa init ng araw, mga kabiyahero. Kaya na huwag niyo pong gagawin yung ganitong style kapag panahon po ng tag-ulan. Dahil ako na po ang nagsasabi, talaga pong napakatagal matuyo. Okay lang kung may iba pa kayong helmet, bigla kayong may lakad, may magagamit pa ho kayong iba.
Yan, ganyan lang po ang pagbabanlaw. Tayo kasing karaniwang tao, ang ating pong inaasahang katuwang sa hanap buhay ay talaga hong mga motorsiklo. At kapag may motorsiklo, isa po sa nire-required ay ang pagkakaroon po ng helmet. Malayo man sa malapit po ang ating pupuntahan, kailangan po naka-helmet tayo. Lalo kung kayo po'y vlogger, kinakailangan po na sa bawat paggamit ng motorsiklo, para ho tayo makatulong sa pagpopromote ng safety at pagliligtas ng buhay, sarili natin mismong buhay, kailangan po sundin natin yung batas na lagi po tayong naka-helmet. Malayo man o malapit ang ating patutunguhan mga kabiyahero. Okay, tapos na po nating hugasan yung ating helmet. Bumaba na po tayo ng bahay. Ayan, napakabigat. So, hahanap po tayo ng motorsiklong bakante dyan na iinitan po ng araw. At dito po natin ibibilad. Ayan, yung kay Pres Arnold na motor, yung isa ang kanyang ginamit. Pwede natin itong ipatong dito. So ayan, katulad ng sinabi ko po, mga at least 30 to 45 minutes na dapat nakataob muna para po yung excess water ay lumabas. So after 45 minutes, saka po natin siya ititihaya para malantad po sa init ng araw yung foam ng ating mga helmet mga kabihero.